So, ito yung EGR. Ito yung cooler sa baba. Yan yung mahirap tanggalin. Pero itong upper part na to, itong kulay black. Apparently, ang tawag daw dito ay actuator. Wala siyang electronic device, pero parang meron siyang rotor na magnetic na ang purpose ay tumataas, bumababa. So, ito yung other parts ko. Same lang yan. Dito nakasaksak yung plug. Ayan yung plug. Yung loob. Ito yung sinasabi kong rotor na parang magnetic. Pag sinumplay ng kuryente, supposedly, ito, tataas, bababa. But kung papasin ninyo, ayan o, kailangan ko mag-effort, kailangan ko siyang pihitin para tumaas. Pero yung ipinalit ko kanina, yung force pa lang nitong spring na to, kaya niya nang itaas ito. At if you can look dito sa opposite side, yan po ang nangyayari kapag tumataas bababa yung actuator. Bumubukas yung valve. Ito yung kabuuan itsura ng ating EGR, no? Ito yung valve. Ito yung sinasabi ko kanina na actuator. Ito cooler lang to. Walang electronic device dito. At kung bakit natin ito pinaltan, kung makikita nyo, super clog na siya. Kahit itapat mo siya sa ilaw, wala kang makikitang window para makatagos yung liwanag. So, yung ipinalit natin, nabili ko lang yon used parts. Pero bago ko yung pinakabit sa Toyota, 100% guarantee ako na super clean na yun. Itong kulay nitong outer part, ganda yung kulay niya sa loob. Kaya confident ako na walang problema yung cooler na yon. At ang mataas na possibility, kaya nagre-reflect sa computer ng kotse yung check engine with code 0400, which means na nagpe-prevent yung airflow sa EGR, ay maaring ito lang. So hopefully matapos na ang problema natin after na napalitan natin dito. At medyo hassle na maigito sa akin. Napakamahal ng labor dito pag pinagawa ko to sa Toyota. Ang pagpapalit lang nito labor is almost $500 plus ang suggestion nila palitan tong buong EGR, which is kulang-kulang $1,000.